Diyos sa Pugat Light, una po sa lahat ay kinikilala ko ang dakilang liwanag na siya po ang God Almighty, na siya po ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa ating lahat. Una sa kanyang nilikha ang langit na Diyos Ama, pangalawa na kanyang nilikha ang lupa na Diyos Anak, at pangatlo na kanyang nilikha ang katawan ni Adan, Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko po ang linikha ni Ama Adan na siya po si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Ama. Siya si Ama Martiniano Managelog Damagan Talosig. Siya ang personal ng lupa. Siya ang personal ng langit. Kinikilala ko si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya ang divino personal ng Diyos Anak. Siya po ang personal ng lupa. Kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, ng divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan, na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumula ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan natin lahat. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmasio Wilma, at ang aking ina si Wilma Dalmasio. Ako si Alma na narito sa Motherland sa Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagbinan Isabela, dito kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos God light din po sa mga kapatid na mga nanunood sa amin pong Facebook channel at saka yung Facebook Live, sa amin pong YouTube channel. God light po sa ating lahat, mga kapatid ko. At lahat po ng mga trumpeta, maestro at maestra, yung mga nauna, yung Motherland at ang Promised Land, yung mga lahat po ng mga nagsasaysay ng katuruan, iisang Diyos na lumikha ng tatlong personas, langit, lupa, adan. At ngayon po mga kapatid ko ay selebrasyon po ng araw ng Sabado, selebrasyon ng the celebration of our body and life, mga kapatid. So, we are going to celebrate, we are going to use this aldaw nga araw, mga kapatid ko, na kami po na amin pong ipakilala po or amin po na ipahayag yung katotohanan, yung katuruan, mga kapatid ko, sapagkat sabi ko nga napakadami ngayon, mga kapatid, yung mga kapatid natin na nagsasaysay, napakadami po yung mga iba't ibang mga paniniwala, mga kapatid ko, at mga ginaganap. Maliban pa, mga kapatid ko, sa mga bagay na bawat isa ay ginaganap nila, mga kapatid ko. So, ngayon po, mga kapatid, even though na mga ganon, mga bagay, kami po ay gumaganap din dito. Ngunit ang amin pong sinasaysay po dito at pinapaliwanag ay ang dakilang lumalang na siya po ang lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa atin. Bakit kailangan na pag-usapan ay dakilang lumalang ay nandoon kaagad yung tatlong personas na kanyang nilikha, mga kapatid ko? Sapagkat mga kapatid ko, kaya nga sabi ng isang kapatid, noong una pong panahon na wala pang langit, wala pang langit at wala pang lupa, nandyan na yung liwanag. At ang liwanag po na yan ay tinatawag po siya na berbo. Ibig pong sabihin nito, berbo isang bagay na makapangyarihan, may isang nadatlatlag po na Ilocano. Nga doon being isang nadatlatlag, hindi mo masabi kung ano yun. Because wala pa siyang kwento, that is why na kaya nga sabi, at idyon una lang nga panahon at iti berbo. Nadayta nga berbo, awan pa'y pakasaritaan na. So, kumbaga, kaya nga dito sa katuruan ito, pag sinabi mo katuruan, iisang Diyos, kasama kagad yan, nalumikha ng tatlong persona. Bakit? Sapagkat mga kapatid ko, ang dakilang lumalang, na siya po yung berbo, wala pa siyang kwento, wala pang kasaysayan. Pero sa pagdating ng panahon, magkakaroon ito ng kasaysayan. Ano ang kasaysayan nito? Ito po mga kapatid ko, ang magiging kasaysayan niya ay ang kanyang nilikha langit, lupa, adan. Dito na po magsisimula yung kasaysayan niya, mga kapatid. So,
Kaya nga dito, nung unang panahon, nung wala pang langit at wala pang lupa, nariyan na yung liwanag. Wala tayong masabi. Wala tayong bagay na may kwento sapagkat solo siya liwanag at ang solong liwanag na yan, mga kapatid ko, solo lang siya na wala siyang kwento. Kumbaga, walang kwento na wala kang sasabihin. Kagaya ng isang bata, anong kwento ng isang bata? Wala pa. Diba? Ang magiging kwento lang niya is ang mga magulang niya ay ganito. Pero pag ito nakagraduate na, like say, isang teacher, mayroon na siyang magiging kwento. Nag-aral siya sa ganito. No? And then, ang mga magulang niya ganito. So, magkakaroon na siya ng kwento. That is why, noong unang panahon, wala pang langit, wala pang lupa, wala ding kwento ang Diyos. Kung isipin mo mga kapatid ko, sa amin po, tinan mo isa pang bagay na sinasabi ko nga, DJ sinasabi nila na sa amin po nga, DJ atay pagbagay yung isula-iso. Kasi kung titignan mo, ito solo lang siya na Diyos ang pinag-uusapan. Tinan mo dun sa mga, kaya nga minsan ako nakikinig ako sa mga, ito yung mga pastor, mga preacher, mga ganyan. Tinan mo agpaiso nga nga isula-iso ti pagbagada nga na duma. Kasi ugali. Kaya nga mayroong isang preacher na nagsabi na tinan mo sabi niya, yung mayaman, pag namatay daw, ang daming bulaklak. Pagka daw yung mahirap ang namatay, ni wala man lang bulaklak. Yun ang sabi niya. Bakit? Kasi ang dami daw magre-regalo dyan, kasi mayaman siya. Marami siyang achievement. Let's say parang yung nag-eskwelahan niya na, yung school na nag-aralan niya, magbibigay ng flower. No? Yung mga ka-business, partner niya, magbibigay ng flower. Kaya sabi niya, awan halos senti pag naam, tanaga dumasabong. Bakit nila ginagawa yon? Actually, it's not the point na ibibigay nila yon. Mga kapatid ko, ibibigay nila yon para irigalo, hindi. Ang isa pa, to promote themselves. Kasi may pangalan yan May pangalan yan na sinasabi kung sino yung nabigay. Diba? To promote themselves. Everything they do is to promote themselves. Imagine mo yan. Pero sa katuruan pong ito, hindi ganun You cannot promote yourself. Kasi pinag-uusapan dito, hindi yung ugali ng katawang ito, hindi yung gawa ng kapatid niyong ito, hindi yun yung pag-uusapan. Hindi yung nakilala ko ng mga mayayaman, hindi yun ang pag-uusapan. It's because marami na tayong nag-uusap tungkol sa mga mayayaman. Pero seldan lang, iilan lang. Actually, isa lang ako sa mga kukoonte na nagsasaysay, nagsasabi, nagkukwento tungkol sa Diyos. And how majestic is God is. Mga kapatid ko, kaya nga tingnan mo kung ating pang isa-isa yan Diyos, yung ating description to God is kamali pa. Bakit sasabihin kong kamali yung description? Kasi sasabihin nila, ang Diyos daw is powerful, which is wrong. No? Ang Diyos daw ay magaling, which is wrong again. Yung na sinasabi nila lagi na, God is good, God is good. I always tell na, wrong pa din yon. Paano naging mali yun is God is good na nga? Bakit hindi mo alam na God is good? No. God is not actually good. But God is great. Mga kapatid ko, dahil tayo kaya nating maging mabuti. Mga kapatid ko, and yet, ganun lang kaliit, ganun lang katindi yung ating ganun lang yung bagay na sasabihin natin sa Diyos, no? Minsan sabihin, napakagaling ng Diyos. Imagine mo yung mga salitang yan. Kaya dito sinasabi namin, noon, actually, mayroon akong post noon nang sabi ko, ang Diyos ay walang kaalaman. Ang dami nilang nag-react. Kasi sabi ko, imagine mo, ang Diyos walang kaalaman. No? So sabi ko nga, bakit mo sasabihin ang Diyos ay walang kaalaman? So kasi nga, kung titingnan mo o kaya sasabihin na ang Diyos na si Esther ay napakagaling. Wrong! Imagine mo yan. Ipapaliwanag ko, bakit ang Diyos walang kaalaman? Mga kapatid ko, kasi ang kaalaman is pinag-aaralan, inaaral mo yan. Mga kapatid ko, inaaral mo yan.
But God, hindi siya nag-aral na magkaroon siya ng kaalaman. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan. No, makapangyarihan ng Diyos. Being ang Diyos ay makapangyarihan, mga kapatid ko. So ito na, mga kapatid, dito natin kailangang ipakilala, isaysay kung ano yung Diyos. Mga kapatid ko. So, ano ba ang kaibahan, mga kapatid, ng Almighty doon sa knowledge? Kasi nga, di ba, sinasabi nila na or power. Napakadami. Napakalaki ang kaibahan. Because power, mga kapatid ko, is kalakasan lang yun. Lakas niyang. Let's say, bagay, sinasabi kasi nila kung ikaw nasa power, nasa kapangyarihan ka. Anong kapangyarihan? Kagaya ng mga politiko. Ano yung kapangyarihan mayroon sila? Kapangyarihan nila na ang tama is gawing mali at ang mali gawing tama. Kapangyarihan nila na, alam na natin, gumawa ng gusto nila, pero hindi naman para sa atin. At lalong-lalo na, hindi naaayon sa Diyos. Okay. Yan ang kapangyarihan nila, nabaluktutin ang bagay na gusto nila. Pero sa Diyos hindi. Hindi ang kapangyarihan na yun ang nasa Diyos, nasa sa Diyos. Sapagkat kaya nga dito titignan na natin, ipapaliwanag na naman natin, mga kapatid ko. Paano nga ba? Kasi napakalaking bagay yung usapang ang Diyos liwanag, buhay at pag-ibig. Kasi once you set, kaya nga ito sinasabi ko pa noon sa inyo, na dito, hindi muna ako alis dun sa bagay na sinasabi ko na tungkol dito sa kapangyarihan o tungkol dito sa wisdom na ito. Kaya nga, marami nagsasabi na wisdom is actually, kumbaga, akala nila, wisdom, meron kasi nagpunta dito, marami siyang alam tungkol sa Biblia. So, sabihin nila, meron siyang wisdom. No. Kasi kung titignan mo, ang wisdom, pag sinabi mo, marami siyang kaalaman. Let's say, parang kagaya ni itong nasirang Eli Soriano, no? Ang sabi nila mayroon siyang kaibang wisdom. Hindi po wisdom ang mayroon sa kanya. Bakit sasabihin kong hindi wisdom? Kasi pinag-aralan niya yun eh. Nandun yung aklat. Kung sabihin mo memory niya yun, the best yun. Imagine, memorization yung ginawa niya. Pero hindi yung wisdom. Kasi inaral niya. Tinan mo. Ano ang example ng wisdom? Gaya sa akin. Walang aklat na nag-aralan ako. Ipapakilala ko sa iyo ang Diyos. Patutunayan ko sa iyo ang Diyos. Mga kapatid ko, hindi aklat ito. Hindi aklat. Kung sasabihin mo na, that is a true wisdom. Kasi imagine mo, kaya nga ngayon, mga kapatid ko, katulad niyan, sinasabi namin na pagpunta namin ng Promised Land, brother, we are planning na pupunta kami ng Promised Land sa Sabado at 30. And kailangan ng yung sinasabi nila like itong disiplina, kailangan na ma-check, kailangan na ma-question ito. Sapagkat ang katuruan ni Ama Martiniano is isang Diyos langit lupa adan. Mga kapatid, so babalik tayo dun sa sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, once you talk about God, dati yan, kaya nga tinan mo, one God created, three divine person, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hindi po pwede mabuo yung Diyos na salita lamang na wala yung creation niya. Kasi yung creation niya, yun yung patunay ng makapangyarihan siya. That is a real, yan yung patunay, yan yung kwento niya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo noon, ito yung bagay na pinag-uusapan. Paano matawag na Diyos ang Diyos? Matatawag na Diyos ang Diyos sapagkat siya ay makapangyarihan. Ano ang patunay na ang Diyos ay makapangyarihan? Ang matunay na makapangyarihan ng Diyos dahil sa kanyang nilikha. Tingnan mo. Ang kanyang nilikha, ito na. Which is na ang iba. Kaya nga sabi ko, marami ang tao na nakaalam ng Diyos daw na mali ang pagkaalam nila. Because they were talking na God made, imagine mo yan ha, God made the heaven, the earth. You see? Ibig sabihin, ginawa daw. Which is na, dito sa bagay, no eh. Kasi yung made at saka yung creation is totally different yon. Kagaya nitong made. Hindi ito creation. Ito ay made. Anong kaibahan ng creation sa made?
Ang creation, mga kapatid ko, true kapangyarihan na likha mo. Walang pinagmulan. Kaya nga, yung isang kausap ko noon na sabi niya, Adam is just a soil, sabi niya noon. You keep on talking about Adam. Samantalang daw ang science, they have a lot of creation na ganito. And they can create na rin yung bata daw. Ano kaya ngayon? Na-create na sila ng bata. So, kaya na nilang mag-create ng bata, kaya nilang, what else? Kaya nilang gumawa ng robot as a symbol as a man. Pero, nung sinabi ko sa kanya, lahat ng mga creation ng scientist is actually, sabi ko, nagmula sa creation ng God. Wala silang ginawa na bagay na yung bang kagaya supposed to be. Parang yung sasakyan. Gumawa siya ng sasakyan. That is, hindi niya creation yun, ginawa niya yun. Saan nang galing? Yung mga aluminum, yung mga bakal, yung mga rubber, saan nang galing yun? Hindi nila produce yun. Kasi nandito yan sa mismong lupa yan. Nandito yan. So if you wanted to, na sasabihin mo, I create something, mag-create ka ng bagay na wala dito. Wala dito. Mga kapatid ko. Parang kagaya niya ngayon. Ginagawa sila, nagkaroon sila ng artificial na worm. Ngayon sasabi nila, creation na nila yon. No! Because gumawa sila ng ganon, pero kumuha sila ng egg cell ng mommy at ng sperm cell ng daddy. Then they created, mixed together. Then pinapalaki nila. Nung lumaki, sabihin nila, creation nila yon. Hindi! Kasi, nasa mommy at saka sa daddy, kinuha yun na kanilang ginawa. Mga kapatid ko. And, tinan mo ang Diyos. Wala siyang ginawa na worm, na artificial na worm. Wala siyang ginawa na, kumbaga parang, wala siyang ginawa na, ito electric, na mabuhay ito. Tinan mo buhay. Puro live. Live. Ang ina. Live. Bubuo yan. Imagine mo yan. Siya yung mag-create eh. That is a true creation. Kaya nga tayo, saan ka nagmula? Nagmula ko sa dalawang pag-ibig. Pag-ibig ng ama at ng ina. Diba? So kaya nga ito, kailangan pag once na sinabi mo yun, there's a creation na, there's a patunay. Kaya nga, once you said God, yung sinasabi nila na Panginoon, kaya nga ngayon, once na, alam nyo, sa tagal na rin ng mga pagsasama, mga pakikipag-usap namin. Ito ngayon ito napaka, ano ba tawag nito? Sabi ko sa inyo, sa isang, kagaya ko sa aking Facebook live, sa aking Facebook, sa aking profile, mga kapatid ko, mayroon yung mga nagtatag ng kung ano-ano. Mayroon yung nagtatag, kaya sinecheck ko, tinatanggal ko. No? Yung mga, pero ngayon, it's not just tag eh. Yung bang parang sila na, it's too painful. Very painful it gave me a heartache. Bakit? Imagine mo mga believer ng Ama Martiniano, they believe now in Jesus Christ. Nag-ano na yan sila na, nasa profile na nila yan, salamat Panginoon, and then Jesus Christ yung what was that? Iba? Anong klase yan? Kaya nga noon lang, alam nyo noon, diretsong usapan, sinasabi ko lang dito sa mga believer ng Inay Conchita, yung mga gumaganap ng Inay Conchita, grabe, imagine mo Inay Conchita, they believe of Inay Conchita, and then doon mismo sa bahay nila, mayroon nakalagay doon, Jesus the King. What? Diba? Tapos nung, the last time, yung isa na naman gumaganap, believer ng Inay Conchita, Ama Ina, ito namang, ano tong, Hesus Kristo na maitim, yung Nazareno. Wow! So, lagi kong sinasabi, na ang mga yan, yung iba naman, nag-Inay Conchita, they believe to Inay Conchita. Pagkatapos, Tronco del Mundo naman sila, libro Biblia. Lagi kong yung sinasabi sa kanila, ang mga yan lahat fake. Fake lahat yan. Anong patunay ko na fake? It's because Inay Conchita, magsisimula tayo, who is Inay Conchita? Inay Conchita actually was the inang lupa. Inang lupa is Diyos anak. You see? Diyos anak ang Inay Conchita, mga kapatid ko. At ano ang Diyos anak? Ito ang lupa. Tingnan natin.
Where is inang lupa? Where is Diyos anak? Hanapin natin nasaan yan. Mga kapatid ko, iisang Diyos, see? Iisang Diyos na lumikha ng tatlong personas na bumubuhay sa atin. Langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak. See? Andun yun. Who is Inay Conchita? Lupa na Diyos Anak. See? Kaya, ang katuruan ng Inay Conchita, I always saying na isang Diyos na lumikha ng tatlong personas, langit, lupa, Adan. Langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu. Kasi nandun siya. Nandun siya. And yet, sasabihin nyo, I believe in Inay Conchita. We are, isa ko sa mga follower ng Inay Conchita. And then, you believe in Jesus Christ. No? You read the Bible. You read the Tronco del Mundo. Walang ganon ang Inay Conchita. Sapagkat ang buhay na aklat ng dakilang lumalang ay si Amang Adan. Yun yung kanyang sinasabi. Kaya nga noon, meron niyang kinakanta, hindi ko lang makuha eh. Sa pag-ibig tayo sinilang, sa pag-ibig tayo nabubuhay. Ano pa? Ang pag-ibig na walang kapantay. So, kumbaga lang dyan, bakit? Because He knows it. Kaya nga tayo, she knows Inay Conchita, alam na alam ng Inay Conchita kung sino siya, kung ano siya. Pero yung mga believer niya, kasi mga believer lang sila actually, hindi sila mga anak. No? Kaya nga sabi nila, bakit ang Inay Conchita nagsisimba? Kasi nga mga kapatid ko, you see, kaya nga nung may usapan yun daw pinakamataas ng H-word pumunta. Then, pumunta siya dito. Ang sabi niya kay Inay Conchita, ikaw po ang inang lupa. Yes, oo anak ako. Yun ang sabi nila, usapan nila. Ibig sabihin, Inay, sa iyong lahat, nang nasa ibabaw ng lupa, oo anak. Kaya ngayon gusto nila pagpirmahin ang Inay Conchita. Ang sabi ng Inay, ang lupa kailanman hindi magsusulat. Kaya sabi niya, hindi akong taga-pirma, anak. Hindi akong taga-pirma. You see, kumbaga parang, kasi hindi natin nakita. Kaya nga noon, I feel so ashamed. Kasi nga, imagine mo yung mga nagmamotherland daw, and then Jesus Christ, and then Bible, Tronco del Mundo, mga ganyan sila. Kaya nga, yung isang kapatid na, sabi niya, bihasa daw siya sa Tronco del Mundo. Tinanong namin, kasi sabi niya, ipinipilit niya ang Diyos, ang inang lupa. Yun ang isa. Then, sa harapan, marami tao. Sabi ko sa kanya, paano? Ang lupa may lumikha pa dyan. Tapos sabi niya, sino lumikha dyan? Akala niya siguro, walang alam yung tao. Kausap niya. Yung liwanag. Yung liwanag. Yun ang Diyos. Yun ang lumikha sa lupa. Yun ang God Almighty. Tapos, sabi niya na, yun daw na lumikha sa lupa, yun daw si Amang Bathala. So sabi ko, paano naging Amang Bathala yun? Isa pang usapan, Amang Bathala. Paano mo naging ama? Tingnan mo yung araw. Bakit sinabi ko bang ama ko yung araw? No. Hindi ko ama yung araw kasi kailanman hindi siya magkaroon sa atin lahat. Hindi natin pwede maging ama yung araw. Ilang creator. Kasi araw nga siya, kasi creator nga siya, hindi siya po pwede maging araw. Kahit liwanag pa, hindi siya pwede maging ama, kaya nga naging tao See? Kaya nga yung tanong ang Diyos daw hindi tao. Yes, totoo. Kasi sabi nila si Allah daw hindi tao. Okay, yes, totoo. Ang tanong, saan nanggaling ang buwangis mo? Bakit? See? Kaya alam mo yung sinasabi nila sa promised land na ang inang lupa ay siya daw ang Diyos anak na Diyos ina or God the mother. Sino yung Diyos na anak ng lupa? See? Kaya marami silang kailangang ipaliwanag. Kaya nga sabi ko, siguro yung pagpunta natin ito ngayon hindi magiging kalmado ang mga bagay na mangyayari. Siguro hindi maging kalmado. Bakit? Kasi sa gabi, binibigyan nila tayo ng pagkakataon natin. Pero sa umaga, sinusolo na nila. Parang keep quiet na tayo. Hindi nila alam ng mga lahat ng nangyayari dyan
is talagang pinapansin natin. You see? Imagine mo yung isang kapatid, Sister Pasita, tinawag nila siya, nag-request sila ng Tagalog or Ibanak. Siya ang request. Ang sabi, gusto nilang malaman ang katuruan ng ama. Anong ginawa niya nung siyang nagsalita? Nagkwento siya. Ang kwento ng pangyayari. Kaya nga doon nangyari na tinan mo, that was the time of 1970s. 70s sila, nandoon na sila. At nagkaroon ng sakit na kolera. At wala ni isa sa kanila ay pumunta ng ospital. Doon lang sila. O, sa piling ni Ama Martiniano, gumaling sila, walang doktor, walang gamot. Ang pinapatunayan na nila doon, makapangyarihan si Ama Martiniano, pinatunayan niya, ginamot niya sila. Is that the essence of the story? Is that the moral of the story? Mga kapatid ko, no. Ano ang gustong ipakilala ni Ama Martiniano sa atin? Na bakit, tingnan mo ha, hindi niya tayo pinapatikim ng gamot. Nakikipag-usap lang sa atin pag may sakit ka Then mamaya aglangat ka, pagpawisan ka na. Then unti-unti mawawala na yung sakit mo. Kasi actually, hindi ka na nakapokus doon sa sakit mo, kundi nakapokus ka na doon sa sinasabi niya. Kasi nag-uusap kayo. Sige ko na nga, ako kuro nga mapanya ka na ama, ito no, adaywan na ni ama, nagwidawi din nga magna. Apay na salon natin. You see? Ano ang mga bagay na ginusto niya? Ano yung patunay yun? Ano yung mga, ngayon at wala na si ama, kaya nga sabi ko noon, dag-idi nga panawen, iti tao, nga masakit, umunag ti promise land. At ni ama magpaagas. Iti unag ti promise land, masakit da, rumor da mapandag pa doktor. Anya nga rutata ti kapangyarihan di lugar. Napsa. Kasi yung katotohanan, iisang Diyos langit lupa, dan kailangan na nilang yung pang aji pa'y pinagdaydayaw, masapul nga ma-check ajay. Anya ti kabalinan ti pinagdaydayaw. Kailangan lahat yan. Lahat na po yan, kailangan ng ma-check na po. Kabsat iti babang ni promise na kailangan ng malaman. Apay nya ti kabalinan ti aramidin nyo kas. Sa pata. Nya ti kabalinan ti hingnuyo o ang mga arimi. Imungutan nga baginaot ko si bibiyang nga Diyos. Ano na ang mga yun? Kailangan nang ipaliwanag nila. It's a special occasion. Iti tunggal aksarita, na may palawag. Nya ti karbangan nagsaw nga rod, na may palawag dito sa una. Huwag tayong pupunta sa ugali. Hindi mo na yun. Dahil umuna panaktay dayaw. Umunag dayaw, daki ni Diyos Ama nga man nakabalin. Apay sino ni Diyos Ama? Kanong nga naging ama ni Diyos Ama? Diba? Kaya ang sama ng loob nila, nang tinanong ko, sino si Ama sa inyo? Sino kayo kay Ama? Ang sabi nila, mga alipin sila. Ampun. Mga alipin, yung isa naman sabi, ampun daw siya. Adopted, sabi niya, sa English pala yun actually. Sabi niya, tayo mga adopted tayo ng Ama. You see? Kasi ito ngayon ang focus ng katuruan. Ang katuruan ni Ama Martiniano may sa Diyos langit nagaadan. Saan nga 46 disiplina, hanga sa nga pulo nga bilin, hanga anos pasensya. Ngam anya ti disiplina ijay, ije sursuro, nakakunikan di disiplina, nakakunikan di sa nga pulo nga bilin, nakakunikan di anos pasensya di jay. Kailangan nilang mahanap yun. Tapno makita ti pinagjakuna na nga, pinagtatakba ti sao. Ngamin no aji baga nagtatakba kasta ni aji ngay Tutuon nga rin. at tutuon. At totoo, patong-patong yung salita. Tatakba. Tingnan mo, uray na gado. Parang i-question ito ng yung laging sinasabi ni Ama noon. Di may sa nga tingting, di may sa tingting ang makalinis. Isu nga kuna na uray ka sa no, kaado nga tingting, narinig pa mo, di pinangrepo mo may saan, di ba? Kathaan ng ating tingtinagan na walis. Kay. Kay yun, ang ating tingnan na dyan So nga, walis tingting. O kay. So ibig sabihin, dagi dyan karog nga sarita ni Ama, may salapunta na. Kumbaga patong-patong yun. Patong-patong yun. Ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo noon, ang katuruan ay isang Diyos langit, lupa, adan.
Nasaan ka doon? Nasaan tayo doon? You see? Yan sinasabi ko nung sa inyo. Ang katuruan ni isang Diyos langit lupa dan. Nasaan tayo doon? Pamilya, mga anak. Imagine mo? Kasi hindi mo mahanapan yung sarili mo kung hindi mo muna malaman kung anong kahulugan ng isang Diyos langit lupa dan. Hanapin muna natin. Ano ba ang katuruan ni isang Diyos langit lupa dan? Bakit napakahalaga ito? Kasi once na hindi natin matunton kung ano ang kahulugan ng katuruan ni isang Diyos langit lupa dan, or in English, baka sabihin na naman nila, hindi mo naman sinasabi yon. Ang katuruan ni Ama Martiniano, one God created three divine person. Oh, pamilya na yan. Oh, tinan mo ha, English yon, English lang yon. Kaya nga noon sabi nga, maulit ko lang, sabi ng isang, nung nag-preach kasi si Brother Petronio, hanamit ibagbagamin aji one God created three divine person. Ayan, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ibagbaga na may isang Diyos langit nagadan. Namaswa. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung inang lupa sa motherland, magkaiba yon sa inyo. Pero ang motherland sa inang lupa, isa lang yun. One God, may isang Diyos. Created na marswa. Three divine person. 3 personas magbibiyagan. Langit Diyos Ama, daga Diyos Anak, adan Diyos Espiritu Santo. Heaven, yun yung God the Father. Earth, yun yung God the Son. Adam, suti God the Holy Spirit. Mga kapatid ko. Kaya, dito pinapakilala, kaya nga sabi ko, mayroon kasing isang kapatid na nagsabi na, iti nga talangit, iti nga tataga kay Diyos Anak, kuno Diyos Ina. Ngayon may question siya noon, sabi niya. Apay hang kayong mamati di sursuro ni Ama Martiniano. Apay kasta ti saom nga, apay damagang nga hang kayong mamati. Kwenta questionan nyo nga, apay ti langit, langit Diyos Ama nga ta, iti daga Diyos Anak nga ta, gamin di bagam. Isu di pang question mo, tata, among ngamin, kuna. Kasi kuna na, aji pinagdamag yung kitang kay mamati. Hindi kuna. Aji pinagdamag mi is only a thing na kailangang malaman kung parehas tayo. Ngayon, langit Diyos Ama, lupa Diyos Anak. Ang tanong, kung lupa Diyos Anak, sinasabi nila na ang lupa is Diyos Anak. Marami sa atin nasasabi na nga lang na Diyos Ina. Paano naging Diyos Ina yung lupa? Hindi ko sinasabing mali. Pero, kailangan nyo munang ipaliwanag kung paano nga lupa maging Diyos Anak, ay Diyos Ina. Kasi ang sabi ni Ama Martiniano yan, ang lupa ay Diyos Anak. Ngam ni Ama Martiniano ngamin ko na ti inadaga. See? Inadaga ko na eh. Oh. Data ti, gusto ti Ama, kunan. Data ti inadaga. Ngayon ang tanong, paano nga nagbaling nga inadaga data? Diba? So, kumbaga, hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala. Pero, Ako kada tayo, diya. dati may sa kabanag eh. Masapul nga maamuak met nung anya ti pakunam. Kapsat, anya ti makunam. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, nung may umakyat dito, ang sabi niya, ang mga gumaganap daw, ganap sila ng ganap, hindi nila kilalang Inay Conchita. Kailangan muna makilalang Inay Conchita. So, ang tanong ko, bakit ano ba ang Inay Conchita? See? Ano ang Inay Conchita? Mali na tanong ano? Tunal ng lupa. Mali, kasi si Inay Conchita tao eh. Siyempre ang gagamitin ko, sino si Inay Conchita? Hindi eh. Kasi ang sabi ko, ano ang Inay Conchita? Tao nga siya. Diba? Kaya nga sabi, hindi kasi ganito. Hindi. Yung tirada ng salita mo, mga gumaganap, hindi nila kilalang Inay Conchita. Ibig sabihin, kilala mo. Oh, siyempre kilala niya. Oh, maraming gumaganap, hindi niya kilala, hindi nila kilalang Inay Conchita. Parang kagaya ko ngayon. Kahit ibalibag mo sa akin yung tanong. Marami gumaganap, almost lahat sila except sa akin. Lahat ng gumaganap except sa akin. Mga kapatid ko, hindi nila kilalang Inay Conchita. Kasi they were actually, una pa lamang, kinakat na yung Conchita Santiago Ilagan. Hindi daw siya Ilagan, Santiago lang. Hindi.
See? Kasi, Pilyado pa lang, hindi nila alam ang kwento. Alam niyo ba ang kwento ng pilyado niya Santiago Ilagan? katala yun. Imagine mo yun. Kasi ang sabi ng Inay Conchita, sa pangalan na Katala, ang sabi naman ni Amang Martiniano, bawat salita ay may kahulugan. At bawat kahulugan ay may kapaliwanagan. Tunggal balikas at dakabalinan na. Ano ba ang pangalan ng Inay Conchita? Sino ba si Inay Conchita? Ano si Inay Conchita? Ibang tanong niyo. Sino si Inay Conchita? Tunal ng lupa. Inang mali. Kung susundin natin yung kwento ng Inay Conchita, sino si Inay Conchita? Siya si Monica Alcantara. Kasi nandun yung tanong eh. Kailangan mong malaman kung ano si Monica Alcantara. Yan ang lahat. Saan si Monica Alcantara? At sino si Monica Alcantara? Sinikonsider. Diba? Ano ang Monica Alcantara? Ang sabi ng Ama Martiniano, buong mundo. Yun ang Monica Alcantara. Ano ang Monica Alcantara? Yan ang inang lupa. Kaya nga buong mundo. Mga kapatid ko. Ngayon ang tanong, sino si Monica Alcantara? Sabi ng Ama, ikaw yun. Sabi niya kay Inay Conchita eh. O, yun mo. Yung palang pangalan, Monica Alcantara. May kahulugan yun. Kahulugan. Kaya nga sabi nila, Monica Alcantara. Marami na hindi nakakilala kay Inay Conchita. Kasi alam nyo, Si Monica ang katara. dito hindi kasi nga naipakilala na. So, kasi ang tanong nila noon, saan? Sino si Monica Alcantara? Nagpakita na si Monica. Imagine mo yan, pagkatapos si Inay Conchita, mayroon naman, Conchita, Constancia, Consuelo. O, imagine mo yan. Conchita. Kaya marami ang kwento niya. Hindi sa Biblia, hindi sa Turong del Mundo, hindi. Sa kanya mismo. Sino nagkukwento nun? Siya. Wala! Ako lang. Siya nga. Pero nung nagsasalita siya, sinasabi niya. Sino nakakuha? Kaya ngayon pagsalita na sila, sa ganito, sa Turong del Mundo, ganito, ganito, ganito. Walang nakakilala sa mga gubernador. Ngayon pa lamang mga kapatid ko, talagang sinisiwala. Ngayon pa lang. Kaya po mga kapatid ko na kailangan nating makilala. Ano naman yon? Dinan mo, bawat salita. Constancia, ay Conchita, Constancia, Consuelo. Conchita. Kailangan mo makita upang malaman mo yung para malasahan mo yung sustansya niya. At pag may sustansya, magkonsuelo ka. Mga kapatid ko. Ito yung konsuelo, ito yung buhay na walang hanggan. Pero walang nakakita eh. Kaya nga sabi niya, nagpapakita ako anak, hindi nila ako makita. Posible nakita ka, pero hindi nga kilala bilang Diyos anak. Ano nga, hindi nila naintindihan kasi. Hindi, talagang hindi naintindihan. Mga kapatid ko. Kaya nga marami ang sasabi, sino si Inay Conchita? Naniniwala daw sila kay Inay Conchita. Pero hindi nila kilala si Inay Conchita. Kaya nga tingnan mo, mga followers sila. Yung mga ginawa niya, ipinasyal nila sila. Namasyal sila. Hanggang ngayon yan pa rin ginagawa. Namamasyal pa rin. Oh. Saan? Mayroon pa yung sila mga sinasabi nga, ano ba yan? Bisita simba, yung ano na Bisita iglesia. Ayun, bisita iglesia. O gumagawa sila ng ganon. Oy, hindi mamumurahin yun ha. Siyempre pera yun ang kailangan na. Imagine mo yun. Punta nga lang ng taggat, tagilan tayo ano. Oh, pupunta ka ng Ilocos, maglilibot-libot ng ganon. Ano lang, tinignan mo lang naman yung mga bato ng mga bisita na ano yun. Kakabas sa panahaw. O, di ba? Bibisita Pero ang tanong kasi ginawa ng Inay, kaya ginagaya nila. Mamasyal, mag-atang, yan, ang ginagaya nila. Sayang yung saging nga na pinong... Oh, yan, tingnan mo ha, nag-usap sila ngayon, nakapulot kasi sila ng saging na ipinalutang. Kinain ko eh. Nagagalit siya. Na ano na. Yung isa naman, dun sa pinag-aalayan, naghahanap daw, baka may linagay pa na pera.
Naghanap ako ng pera doon. So imagine mo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, tinan mo 14 pesos. yung mga ganun pa rin, yung mga ganun pa rin ang mga bagay na pinapakinggan natin. So balik tayo, isang Diyos. So paano ngayon itong isang Diyos? Kuha ko ng candy. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid ko, we just going to, ito sasabihin ko na para sa ganon, yung gustong umatras, aatras. Siguro yung pagpunta natin ng Promised Land, hindi siya maging ganun kaayos na. Kasi sabi ko nga, kailangan nating tanungin, ano yung disiplina? Anong kahulugan ng disiplina? Kailangan nating malaman na. Baka naman kasi kaya hindi natin naiintindihan, hindi natin nagagawa yung disiplina kasi hindi naman natin alam ang kahulugan ng disiplina. Diba? Tauray may disuda kay bagada eh. DJ, mabasa di disiplina ng hamu, biro kang kanyak ko na namin. O, dugunga nagdagos eh. Imagine mo yun, mga kapatid ko. Baka sister disiplina ng pangangatawan lang yun. Well, kung disiplina ng pangangatawan, bakit ano ba yung katawan? So, kailangan natin alam kung ano yung katawan. Diba? Sarili nila. Maging yung panagdaydayaw, da masapul maamuan. Anya, ti kabali ng data pinagdaydayaw yun. Anya, data kasano data pinagdaydayaw yun. Dahil Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo ngay bagbagayo, anya dagita. Kailangan na tanungin na natin sa kanila. Mga kapatid ko, kasi parang adya sa uda nga, uray niya ibagbagayo, handang sumungbat, ta disiplinado da. Pakamit uray niya ibagbagayo, handang sumungbat, awan ang muda. Oo. Awan ang muda eh, so nga, ano nga rin di amum, ano nga, question ng mga may sa kabanag, naman amum, di ba? Hindi. Kumbaga parang, anyway, kaya nga minsan, may balik ko ulit ng kwento namin ni Ama Martiniano. Kaya noon, nung nagtanong ako kay Ama Martiniano, mga kapatid ko, nung mga itong huling pagpunta na namin kasi nung mga unang-unang mga pamamasyal ko doon, si Ama Martiniano yung nagtatanong ng mga salita ko, like yung kwento ko nun sa kanya na Hanging Garden of Babylonia. Tinanong niya sa akin yun kung ano yun. Kasi kwento ko yun eh. So sabi ko, Jeruptap, sabi niya, sabi mo hanging eh. Hangin lang, hangin. Di nagtapaw ko na. Hana ma, di Jeruptap, imbagam nga hangin. O, di ba? Hindi ko na. Pero sinabi niya sa akin na, actually, ang Hanging Garden of Babylonia, iti Babylonia ko na nga ibagbagada, nga nagpuugamin aja eh, Hanging Garden of Babylonia. Isu ni Ama Adan di jay. Ni Ama Adan. Tani Ama Adan, apay nga Hanging Garden of Babylonia ni Ama Adan. Kasi si Ama Adan galing sa salita eh. Plus, siya rin yung nagwiwika. Kaya ni Ama Adan, si kuna na kanya, ti Hanging Garden of Babylonia kuna na, isu ni Ama Adan. So di bagada nga niripuog da di Hanging Garden of Babylonia, so di panakay darum na. Kuna na. O, di ba? O, then nag-usap kami tungkol sa Dr. Jose Rizal. Sinabi niya sa akin, sino nakakita? O, wala. Diba? Kasi tanong yun eh, hindi naman pala tao yun eh, kundi tanong. Kumbaga, so, ngayon kung usapan na, Doktor ka. sino ang ni Dr. Jose Rizal? Sino ti mangagas? Sino ni Ama Adan? Sino ti maestro? Ni Ama Adan. Mga kapatid ko. So, kaya nga dito kailangan ngayon na, pero noon dumating na, nung bumalik na ako, nag-usap kami July and August. That was July and August 2007. Hindi na siyang nagtatanong sa akin, kundi ako na nagtatanong sa kanya. At ang tinatanong ko sa kanya, yung mga salita niya. Yung mga salita niya na. No, so, bakit ko tinatanong? It's because of curiosity. Curiosity na, isa sa mga bagay kasi nasabi niya noon ni Ama Martiniano, diag agnanayon awang patinggan. Yung bang yung mga depression and so on. Apay dagijay, anya dagijay. Yun na yung focus ko eh. Kasi yun yung sinasabi ko nun. Ang isa sa mga bagay talaga na dala-dala ko nun sa kanya. Kasi yung biag agnanayon ko na, dala ko talaga sa isip at sa puso ko noon. The truth is like, syempre ako, nagtrabaho ako. Eh imagine mo, 10 years nagtrabaho ako, nagpaalila ako, then wala akong pera. Saan napunta yung pera ko? Naghirap ako eh.
Saan napunta? Siyempre sa pagkain, di ba? Sa gastusin. Hindi suppose ganun. Kagaya ngayon yan. Yung mga kagaya ko OFW. Ang tagal mong trabaho. May ipon kayo? Ipon na sakit, marami. Ipon na pera, wala. Wala. Kasi kung nagpapadala ka, alangan nga rin nga ta sil-sil mo sa bali, ngayon, Ipunam. nga ipipunam. Hindi. Kung ano yung pinapadala mo, yun yung sahod mo. Di ba? Yun. Kaya, iso nga dati sa una nga, nabayag data sa bali nga pagilyanan, aduti urnongnan, anak mamati. Kasi nasubukan ko yan eh. No? Alam ko yan eh. Alam mo, alangan di ka gumastos. O pagkain na pagkain pa lang, yung pinapadala mo, how? O, and then you know us naman, di ba? Alangan nga rin trumwar ka nga kasla kalamtamit rupay-rupay nga kasla kalamit puloping nga ron. Siyempre, bili ka din ng gamit mo. Di ba? Imagine mo yun. Pagka yung mga hindi mo nakakain pag nasa amo ka, paglabas mo, kinakain mo din. O, di ba? So, imagine mo na, kumbaga parang noon nga lang ang film ay 10 pesos, ay $10. Eh, paano pa yung laminate niya, ay yung developing niya? O, eh, magkakano lang ang sahod. You see? Kaya, yun yung mga parang, sa akin noon, sabi ko, bakit ganon? Nasaan pangako, may sa Diyos langit nagaadang, biyag agnanayon, nam ayaw ang patinggana. Where? Yun yung hinahanap ko. Nasaan? Doon pa rin ako, naghihirap pa rin ako. Si Mang Petak, nagrakwak manin. Sige, bawal magkasakit. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo kumitang pera. Ganun na naman. Doktor. Where? Nasaan na yung biyag agnanayon? Nasaan yung namay? Yun yung isa sa mga bagay na gusto kong hukayin kasi siya yung nangangako eh. At that's why nung sinabi ko sa kanya na, kuna na nga kastoy, kuna na, biyag ang nanayon eh. Apay nga kastoy na tay, apay nga kastoy na tay. When, kuna na ta, ngamin, isuji, sarita na nga, dahil nga 934, apay nga kastoy, di ayan da nagjayan, di nagjayan na tay da. Tatakuna na kanya, among ti Diyos. Ti Diyos kuna na kanya. Kaya, lawag ayat kanbiyag. Okay, lawag ayat kanbiyag. Pero pwede naman gawin niya tama na lahat, ano? Para wala na tayong problema. Hangkan man ang mabalinan, tati Diyos man ang lawag ayat kanbiyag. Saan ka makakuha ng question na gano'n? Eh, biyag ang nanayon na ayaw ang patinggana. Lawag ayat kanbiyag man. So, parang ano? So, kumbaga parang nakukulangan ako sa mga sinasabi niya noon. Kasi nga, yung mga pangako niya, gusto ko material na. Hindi pwede. Material na, yun yung gusto ko. Kaya gusto kong ilahad niya. Pero hindi niya mailahad. Or inila actually, noong panahon na yon, sasabihin ko sa inyo, hindi niya mailahad, hindi niya nailalahad, kasi actually, yun yung alam ko. Pero ang totoo, nilalahad niya, pero hindi ko maunawaan. Win-win. Yun yung totoo. Eh, pahintuin mo yan. Pahintuin mo yan. So, kumbaga parang, tayo, kailangan nating alamin, kailangan nating maintindihan. No, maintindihan kung ano yung mga bagay na ginagawa natin. Yung sinasabi natin, mga kapatid ko. Pero sa ngayon, I'm very proud to say na yun nga, yung mga sinabi nga ni Ama Martiniano, tama nga, yung mga sagot niya. Han nga mabalin namin, ti Diyos lawag ayat kandiyan. Pero noong panahon na yun, kaya sabi ko, kayo nung isa, yung kapatid nagsalita na, han tayo nabigbig ti Diyos, nga Diyos ko na, natahan namin nga, impamatmat ko na na, haan, impamatmat na nga tayo namin, nabigbig. Ni Ama Martiniano, lantaran yung mga kanyang, imagine mo lantaran lahat ng ginagawa niya, pero hindi natin nakita. Kagaya niya, sabi ko nga sa inyo, ijistoryada nga kolera, awan nagpaagas ti doktor, limayndam ami, simayat dami. Anya di dyan. Hindi natin nakita. Plus doon ang sinasabi ni Ama Martiniano nga, itibiyag tayo sa ti ama tayo. Tina tayo sa ti bagi tayo. Di natin nakita yun. Ang ama natin, ito yung buhay. Ang buhay ay makapangyarihan.
Ang lupa makapangyarihan, ang katawan natin makapangyarihan. Imagine mo, nagbasing nga ubing. Hindi na yanak, nagbasit. Itatayo si, ang laki-laki na. 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos. Ilan lang noon, wala pa nga 1 kilo noon eh. Di ba? Eh sabi nga ni brother, ganyan lang, oh, ganyan lang, sabi niya. Oh, pounds pa lang, parang balitok. Oh, imagine mo yan. Eh ngayon, 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos. Mayroon pa nga 100 kilos, di ba? Oh. Paano lumaki yan? Imagine mo, hindi natin nakita yung mga makapangyarihan na yon. Hindi natin nakita. Di ko nataylatan ni Ama Martiniano inagasan na. Ni Ama Martiniano tinulungan na. Hindi natin alam yung buhay natin. Hindi natin alam. Hindi natin alam yung buhay natin na yun yung actually yung tumutulong sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, sabi ni Ama, may sa Diyos langit nagaadan, awampay nakamamu ti Diyos kanyada. Pagkatapos, mga kapatid ko, may 3 personas pagbibiyagan, handa pa'y amu. Kasi di Ama nga ibagbagada nga Diyos Ama, inaramitan nga, iso dahil nga Diyos Ama, ibagbagada nga iso di creatoran. Nga ng parso langit nagaadan. Paanong ang Diyos Ama ang nag-create ng langit lupa adan? Yung Diyos Ama, siya yung langit. See? Ang lupa, anya maninti bagadan, iti kanumit daga, isumit dahi tati, Diyos ina. Nagapon si bagi ni Adan ngay, ni Adan bugbugtong anak ti Diyos. See? Anya titimama ijay awan. Awan titimaman. Ano ba ang tama? Ang langit yan ng Diyos Ama, yan ang buhay. Mga kapatid ko, pero ngayon langit lupa adan, sino nag-create kanya? God Almighty, siya yung liwanag. Pinukaw dan jay Diyos nga man nakabalin. Pinukaw dan di jay God ajay God Almighty, pinukaw da. Tatimbagadan ni Diyos Ama ti God Almighty. Kapsat. Iti daga, haanda na bigbigan iso na nga Diyos anak. Ibagadan Diyos ina ti Diyos. See? Pero ano ang Diyos anak? Diyos anak, kapsat, iso dahil tinagapuan ni Ina Eva. Nga inatayo masama, inatayo amin. Kapsat. Sino ni Ama Adan? Personal ti Diyos. Iso nga, ni Adan ka ni ti Diyos may sada. Ang problema, mga kapatid ko, ang sabi nila ay, ni Adan ang bugbugtong anak ti Diyos. Kaya nga sabi ko ti Diyos nagbaling nga tao, iti nagbaling nga tao nga ron ti Diyos ang nagamadan. Ajay, kata tinakaatikawan dan. Imagine mo yon, mga kapatid ko. Isuwa ko na ni Ama, adya may sa Diyos awan makamukha niya da. Diya 3 personas pagbibiyagan awan makamukha niya da. Diya langit ang damam mo. Diya daga ang damam mo, ni Adan ang damam mo. Ang mudangan po, nagapugan din yung daga. So mali. Mali nga ro. Mali. Diya pan makamuda ti langit daga Adan, kamali. Kapsa. So kayo na sa wen, handa mo. Diretso sa rito kita, apa yung bastardoda? Kwenta mali di Amada? Kaya ito pa na ang mga bastos ko kaya. Kapsa. Ang mali sila. Kapsa. So, sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng kapatid na sumurot nga, pagka nagkaroon ng problema, awante, ito ta. Arami din. Alam mo, di dyan kasi nga istorya da. Pagka nagkaroon ng discussion doon, akong pinapasulan sa ungkugang. Oh. So kaya nga sabi ko sa inyo, dagiti mayat babawi dan, tama kami ramraman da. Amuda ni Adan, nagbaso. Ngabsat. Ipakpakaw na ako, dagiti. Agi nga kayat na nga may ramraman. Pahigitan. Mabalin mga pahigid, mabalin mga agbabawi tatta nga sumursurutan 3 kastakit ko. Parang yung nangyari yan sa Taggat noon na kinarit-karit na kami kinarit-karit na kami, imbes nga aglugang kampay bangkahanay,
Kahoy kami, kasi wala kang kami. Pero, I'll see how. Tignan natin. Kung ano yung mangyayari sa promised land, sabi nila, Dagijay nagbuya, iti tira, ay nakiumong tirabi dating handa makiumong dagijay. Diba? Dagijay nga kunada, nagadoti umong, nagado dagita nga nakiumong. Sabi natin, konti lang yung tao, pero marami sa gabi. Nasagngat ngamin, sumahan muna yung makita. Pero mas marami pa sa umaga kasi andun na naman yung sila eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag dumating sa puntuhan ng kwestiyonan, kasi ito na, sabi ni Sister kahapon, ni Sister Severina, mabutang da kami nga kwestiyon, tayaban ni Amay Suda Diyasango. Oo. Pero ngayon, usapan na, kaya nga yan eh. Yan tanga disiplina niya data. Ito is yung bagay. Alam nila na ang disiplina ginawa yan ni Mama Bita ni Inalagrimas kani ni Apo nga ano to yan ni Raimundo di man. Ginawa nila yan, hindi katuruan ni Ama yan. Tata, so di ko na pinalugutan na met. Impakita na met, anong kumara dyan, pinayagan na met, data nga disiplina. When at ano bilang data, ang muna pinayagan ni Ama data nga disiplina, nga may ipakam mo, may baga iti tao, nga minti tao ang disiplina na. May kadwa, apay pinayagan na. Si Kamamit, nagaramit ka ti table, brother, alimbawa, o ito ng stand. O, tapos iti sumangpit ta da barbaro, inikat kon, nyak ko namngay. Diba? Sana yung isang stand? O, yung ito, o. Kasla, may insulto mo dyan. May insulto. Imagine mo yan. Kaya nga, bagay nga, tama data ko natay so ipilpilit data pinalugutan mo ni Ama. Pinalubusan. Hana pinaykat. Win si kaman. Kapsat. Data inted mo. Pagkatapos inararamid mo. Pinangpadayaw dahil. Pagkatapos hindi sumangpat. Haan nga mabalin data ko na lang kanya. Anyarik lang. Oh. Sila almost yung mag-donate pa lang lupa. Imagine mo yan. Tasan na nga ano datoy? Han na unoren? Han na malapadayawan? Kasi sinasabi niya pamadayaw na dayjay. Pamadayaw na Ama. Uy, mayat. Pamadayaw na tapadetan, pamadayaw kapujayen. Tatay sublitamit ti bagbay. Pamadayaw na tan. Parang salita noon yan ano. Apay nga Ama kunana. Apay kapsat kunana. Ano ni Mr. Samurai de. Pamadayaw na tan. Puro la pamadayawan. Taem sa balim din. Kita mismo Diyos pinadayawan na tilangit iti dagakin ni Adan. Kita di Diyos nagbaling nga taon sunod yung taon. Pagkatapos iti dumawat nga iti bendisyon ti talino ti kapututan na. Kumabalin mo kay sunalata mga rami din, apay nga rin more pa yung sao. Wenta pamadayaw na. Dinayaw na Sungarod nga iti Diyos, iti langit ti dagakin ni Adan. Kita mato. Ang muda nagdidinayaw. Ngam kanya tayo. Jebiyag kang bagi tayo. O amoy ramraman sa maling nga tao. Ang pa'y mapadayawan. Ang anong madayaw. Ang pa'y mapadayawan. Ang mapadayawan. Imagine mo ajay. Pero kam nga padayawan mo sa maling nga tao. Bakit kumiyag mo ka di mo na padayaw? Di mo na dayaw. Ngem dayta ti may nga bay nagungahan tayo pulos na aramid kapsat. So dito tatay so nga amo birukan di pamadayaw na ti kapadam. Si kapay lang, di bay lang bagim kun biyak mo. So pay lang ti dayaw mo la. So nam niya bagiyo mo na ngaron. Apay, winta ngamin kaya na at amay. Kaya nang aramid. So dito ay suji ko na karon din masapul nga maamuan, masapul. Kailangan ipaliwanag natin. Kailangan na rin, hindi natin kinu-question na, apay hang kamamati, hindi ganun. Kasi actually, yung sinasabi na nila, kamali. Kamali. Yung susi ko na, apay alamid amit question ni Ama. Kaya mungarod na pabahinan na katasangwa ng pinagadong tao. Kan umun-una, kapsat, lagi dyan umuna nga nagsarsarita ngay, apay tata-question na rin nakakidyo umuna nga nagsarsarita ka na kuinasyon.
Kasi kagaya niyan eh. Isa sa mga bagay na kailangan nating ipakilala, parang ihalimbawa ko sa paglalaba. Daji anak, paglablaba, dikat ko na tara minu ilaba, aji umunulalaban na. Amo tubtublan. Tapno kasta ko na nahan nga di ngay, ore wardi-wardi tilaban, tatublan tumaniinang ko, wano tublan ni tatang ko kasjay. So nga, nuli na baan na, uray pa'y nukasan, no ti panak, urayang ka nga komportable jay, hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Ngam si kan tumiteg laba ipabuyam kanya na nukasan. Amoy suro nga kasta terami dumhaan. Isunati mangala, isungaro di sa uda nga damatam nga makita. Nagtulad. Oh, at panunot mo nga mang panunot. Nun niya tinasaya at yung sanga na siya at. Ganun yun. Isu nga ni ama, hinayaan na isuda apay. Damit panunot namang panunot. Ada panunot sa karasa unamit agamiris kayo. Yeah. Nga maging galang ng tisaritan ti agamiris. Antay mi inang arami. Yun. Pero aawit na po ako. Yun eh.